Hello everyone and welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video guys, ituro ko sa inyo guys kung ano-ano ang mga dapat natin dalhin kung sakaling manganganak tayo. Kung manganganak na tayo, kung ano dapat natin mga i-prepare at kung nananais natin ay manganak sa isang public hospital. Ang unang-unang natin dapat ilagay sa isang lagayan ay yung ating PhilHealth at saka yung record natin. Lahat ng records natin, wag na dapat natin kakalimutan. At yung PhilHealth guys is napakahalaga niyan guys. Malaking discount yan para sa atin. Alam naman natin yan guys. So yun nga guys. I-ready na natin siya guys sa lagayan kasama ng ating mga record like ultrasound, kung ano man yung mga laboratory na meron tayo. Yun guys, kailangan natin siyang i-ready. At yung gagamitin natin para kay baby, ito yung mga dapat natin dalhin para kay baby guys, is ready na po natin, no? Dress ni baby, yung set ng damit niya kasama na yung panjama niya guys, at least 2 sets siguro guys, para ilagay natin siya guys isang lagayan, no? Magsama-sama na po siya para pag inabot natin siya kay midwife is sama-sama na po siya. Baby blanket, yung blanket is kailangan natin siya guys kasi yun yung gagamitin ni baby, yun yung gagamitin sa kanya pambalot. Yung blanket na sinasabi ko guys is yung planera kung tawagin. And then kailangan natin magdala ng lampin kasi kailangan ni baby ng pamuna sa kanya paglabas niya sa inyo. Hindi pa pura siya ng doktor, no? So kung wala naman kayong lampin guys na nabili, pwede naman na guys magdagdag na lang kayo ng another blanket or yung planera para yung isa gagamitin pa muna sa kanya at yung isa naman ay yun yung gagamitin pang cover sa kanya pag lumabas na siya. And then guys, diaper ni baby guys, at least 3 diaper guys ang kailangan natin dalhin sa kanya. Newborn diaper guys, or kung wala naman tayong newborn diaper guys, pwede na siguro yung small diaper. Choice nyo na kasi yan guys. And then kailangan natin ng baby wipes. Baby wipes guys, and then alcohol 70%, baby oil. Kailangan din natin po ng baby oil po. And then gagamitin na guys is yung shampoo ni baby, yung top to toe. Yung pwede sa body bath. Pwede na siyang gamitin na shampoo. So, paliliguan siya guys. Yung pililinisan siya ng ating mga midwife before siya bigay sa atin malinis sa si baby. Diba kung napapansin nyo kasi nga guys, pililinisan na siya ng doktor. So, ano ko lang guys, no, kailangan guys siguro much better kung maliliit lang yung ibigay natin kay midwife sa doctor sa hospital kasi normally guys, pagka ganyan guys, hindi na po bumabalik ang sobra. Hindi na po nila binabalik. Ginagamit po kasi nila yun sa iba na mga kulang yung pero kung prepare niya na malaki naman talaga, sige, why not? Pero sa akin, mas prepare kayo maliliit lang kasi hindi na siya babalik sa inyo. Para meron nyo guys sa bahay. Siguro sa bahay nyo na malaki yung bilhin nyo para mas matagal magagamit yung baby. And then, para naman sa inyo guys, ng mga mamshi na mga anak na rin, katulad ko, ito naman yung kailangan natin i-prefer. Kailangan natin i-prefer yung adult diaper, at least 3 adult diaper po guys sa kailangan natin. And then, magdala na rin tayo ng extra na napkin guys, kasi pag mahina na yung dugo natin guys, pwede na tayong gumamit ng napkin na lang. Pero sa una guys, kasi ang kailangan natin is talagang adult diaper kasi talaga sobrang lakas ng dugo natin yan. Then kailangan din natin guys ng damit guys na pamalit. O nga po pala guys, kung mga anak po pala tayo, kailangan natin na naka-duster lang siya. Kung komportable tayo dapat sa pagkilos yung maluwag para and then pagkatapos natin mga anak, syempre kailangan din magpalitan na damit. Tsaka pag magdi-discharge tayo, siguro ba si Perco na mag-t-shirt na lang tayo guys. T-shirt, pajama. Huwag natin kalimutan yung medyas natin. And guys, so kung nakatulong ako sa video itong video na to guys, don't forget to like, share, and subscribe. At sana po may natutunan po kayo sa aking video. Salamat po and God bless.